Nay, nagluluto kayo? Hindi, nagsiswimming ako. Lola, ano po ang pinagkaiba ng magnanakaw sa politiko? Ang nagnanakaw muna bago tumakbo. Ang politiko? Tatakbo muna tapos magnanakaw. Ano pong secret nyo para sa mahabang buhay? Kape sa umaga, coke sa tanghali at ginbilog sa gabi. Tol, pwede mo bang linisin ang bahay ko? Babayaran kita ng malaki. Ano bang sinasabi mo, tol? May pera din ako, bakit mo naman ako uutusan? Pare, ang hirap pala pag lahat mayaman. Wala nang mauutusan. Oo nga bro, pati aso ko ayaw na magbantay ng bahay, may sarili na siyang yaya. Tawanan mo ang iyong problema. Sabi nila, wala daw akong mararating sa buhay. Papunta na nga ako ng inuman. Magastos ang magpaganda ng muka, no? Pero ang magpaganda ng ugali, libre na nga, hindi pa magawa. Huwag mo na yung patulan. Inggit na inggit kasi yan sa'yo. Kaya todo invento ng mga issue para masira ka sa ibang tao. Nay, nagluluto ka ba? Ay, hindi anak, naglalangoy ako. Oh. Nasaan na nanay mo? Hindi na to trabaho, training na to. Para sa Survivor Philippines. Nakakapagod na maging operator. Lagi na lang target. Tapos pag nakatigil, dadagdagan pa yung output. Kayo muna dito. Hindi ako masungit o mayabang. Sadyang di ko lang ugali magbait-baitan sa mga taong batikan sa pakikipagplastikan. Makinig ka, anak. Hindi masisira ang araw mo kung hindi ka nagigising. Kung magaling ka lang din naman manira, bakit hindi mo subukang mag-apply sa demolition team? Siguradong qualified kang dipunggol ka. Ano? May nagliligawan na naman sa opisina? Aba-aba, maganda yan. Lalo na pag may asawa, bigyan ng extra day off mga yan. Yung motor mo, todo formado. Hindi naman nakarehistro. Aray ko. Post ka ng post ng Bible verses sa Facebook. Demonyo naman ugali mo sa personal. Baka mapunta sa langit yung account mo, hindi ikaw. Alam mo ba, dito sa Pilipinas, kapag late ka sa trabaho, kaltas. Pero kapag overtime, thank you na lang. Alam mo ba kung bakit nila madalas tinatanong kung ano trabaho mo? Kasi diyan nila ibabase ang respeto nila sa'yo. Ano? Puro kain ginawa maghapon? Ay nako, grabe naman yung mga empleyado na yan. Ganito, bumili ka ng pizza, tig-iisa sila, ibigay mo sa kanila pagkatapos mag-time in para lagi silang busog sa work. Mga taong to talaga. Hoy, hoy! Hindi porket made in China, peke na agad. Kaibigan ko nga, gawa sa Pilipinas, peke na, plastic pa. Describe your wallet ngayong Petsa de Peligro. More empty than my love life. Describe your wallet ngayong Petsa de Peligro. Parang ex ko. Iniwan ako nung pinakakailangan ko. Describe your wallet ngayong Petsa de Peligro. Kung may laman man, resibo lang at trauma. Describe your wallet ngayong Petsa de Peligro. Naka-silent mode, wala talagang tunog pag binuksan. Describe your wallet ngayong Petsa de Peligro. Hindi ko na siya binubuksan. May trust issues na ako. Bumangon na kayo, akala nyo resort tong bahay? Wala tayong room service dito, punyeta. At kung hindi kayo babangon, isasampay ko kayo kasama ng labada. Ay, sus Mariosep, akala nyo siguro may mga duwending tagahugas dito? Pati kutsara at plato, tinatamad na rin siguro sa inyo. Gusto na rin sumampay sa sampayan. Ay, boy. Ay, naku, Nay, kaninong mga pinggan na naman ba yung isinisigaw mo? Makialam ka sa sarili mong buhay, Marites. Kundi isasampay kita sa labada. Nasaan? Ang CR dito. Kailangan kong dumumi. A few minutes later. Wala bang tissue dito? Ganito dapat ang ginagawa sa mga ayaw magbayad ng utang. San Pedro, pwede na po ba akong pumasok? Ma'am, di pa kita matatanggap dito. Balik ka muna sa lupa. Bayaran mo muna mga loan mo. Nagsisimba kong linggo, tapos Lunes hanggang Sabado kung makalait ng kapwa, wagas. Ano ba yan? Parang gusto ko na mag-awol sa trabaho. Bakit naman, Mars? Ang liit naman ng sahod, tapos babantayan ka pa ng mga tagapagmana.
Ang mga politiko ay parang wifi lang yan. Bago ang eleksyon, malakas ang signal. Pero noong nanalo na sila, humina na ang signal. At yung iba, wala ng connection. Describe your boss without using bad words. Trusting siya. Lagi niyang sinasabi, ikaw na bahala dyan. Classic, no? Mabuti pa po kayo, palaging uma-attend ng meeting. Yung iba kasing magulang, di na nga uma-attend, reklamador pa. Brilyante ng alak. Inuutusan kita. Gawin mo akong mayaman. Ngayon din. May nag-advance na naman ng sweldo. Grabe, kasasahod lang ah. Anong klaseng empleyado mga to? Ganito ang gawin mo. Makinig ka, ibigay na natin yung Christmas bonus nila. Para hindi na sila mag-advance ng sweldo ha. Nga pala, dagdagan mo pala ng extra 5K. Di baling magkaroon ka ng kaibigang magulo, at least totoo. Hindi yung kaibigan mong akala mo'y santo, o yun pala, demonyo. Describe your boss without using bad words. Team player. Pero nasa ibang team lagi. Nay, sabihin mo sa akin, taga Quezon ka without telling me taga Quezon ka. Ay, Utoy, tumingin ka sa paligid mo, sa kalsada. Basta may lubak, alam mo na yan. Huwag mong bantayan ang buhay ko, hindi kita babayaran para maging CCTV ko 24/7. Bantayan mo ang sarili mong magulong buhay. Ugaling nakakainit ng ulo sa office. Yung ang taas ng pride, pero mababa ang performance. Pag niloko ka, anak, huwag kang matakot magmahal ulit. Malay mo naman, lokohin ka ulit. Sa Amerika, pag na-hit mo yung target mo, tataas yung sweldo mo, tataas yung benepisyo mo. Pero dito sa Pilipinas, kapag naabot mo na ang iyong target, mas lalo pang tataas ang target mo. Aray. Alam nyo ba, girls, sa Quezon daw, madaming pogi at magaling sa basketball. Oh, talaga, Jenny. Pero mas magagaling daw player ng Batangas. Bakit naman, Jowan? Eh, kasi sa Quezon, dribble muna bago shoot. Sa Batangas kasi, tira muna nila bago nila i-dribble. Teacher ka, di ba? Dapat alam mo lahat. Ay, hindi po ako dictionary, encyclopedia, o computer. Anak, mag-resign ka na. Pare, ano ulam nyo? Blanched green leafy veggie with crushed sweet tomatoes in sparkling salted seafood. Wow, sarap. Ano yun? Wow, sarap. Ano yun? Talbos ng kamote at bagoong na may pinisang kamatis. Kayo, ano ulam nyo? Fish fillet del El Nino. Wow, sosyal. Ano yun? Tuyo. Hello, oh. Friday ngayon, alam ko marami na naman magpapaalam ng maaga dyan. Ganito, bigyan mo sila ng tig-2K bago umuwi ha, para may pang-shot sila. Ganyan din ako dati, mag-shot every Friday night. Nandito na ako sa Lucena City. Humanda na ang mga supot, magtago na kayo. Alam nyo ba, pag may bagyo sa abroad, sinasabi ng mga tao, lumikas na tayo. Pero dito sa Pilipinas, sinasabi natin, bili ka ng gin bilog, shot tayo. Kuya, bayad po. 500 po yan. Keep the change na lang po. Seaman, kakababa lang. Kuya, ito po bayad ko. 1,000 po yan. Keep the change na lang po. Honduras promoter. Kaka-release lang kasi ng incentives ko. 1,000 po yan. Keep the change na lang po. Kaka-release lang kasi ng incentives ko. Shoutout sa lahat ng roving merchandiser na half day lang sa store pero whole day ang nasa DTR with overtime pa. Ano kaya tawag sa taong sinisiraan ka patalikod pero nagagawa ka pa rin kausapin sa personal? Eh di wow! Mga kababayan, kasalukuyan po tayo nagbabalita. 5 na po ang nahuhulog dito sa butas sa aking likuran. Boom! Pang-6 ka po. Yan, nakikita nyo na nahulog. Balik sa'yo, kabayan. Huwag mo ikahiya na mahirap ka. Mas nakakahiya ang mapagpanggap na mayaman pero maraming utang. Kung may mag-aaya sa akin ng inuman dyan, ayokong tanggihan. Oh, inom na agad si Madam B. Hello guys! Layon muna, gagamitin nating pang-araro sa bukid. Tiis-tiis muna habang wala pang pambili ng kalabaw. Hello? Oh, dahil may bagyo, wag mo munang papasukin ng 3 days sa mga empleyado ha. I-ready mo na rin yung tig 20K nila. At sabihan mo, ipaayos nila mga bahay nila kahit inasira. Ha? Lagi ba naman nakatutok sa weather forecast kung may pasok?